Sana ma-take natin 'to, bilang isang, lesson sa buhay natin. I know magiging, ah, better man tayo sa darating na panahon. Hindi dahil sa nagkamali tayo o dahil sa magaling tayo, kundi mahal tayo ng Diyos. Grabe yung grabe yung glory to glory, 'di ba? Akala natin glory to glory araw-araw, okay? Hindi po. Araw-araw kailangan mo mag-ano ng decision, pero it's a long way run, okay? Hindi mahalaga na mabilis ka ngayon, okay? Masipag ka sa ministry, hindi yun ang kategory. Remember si Paul, ang sabi niya, kailangan niya lang magpatuloy dun sa race. Ano yung race na yan? Yung kalooban ng Diyos sa buhay ko. Hindi kayo hinto, hindi ka atras, patuloy ka. Kung mapagod ka, hindi maglakad ka, magpahinga ka. Okay? Actually, practically speaking, nangyayari sa spiritual life natin yun. We are sometimes discouraged. Oftentimes, tayo ay, alam mo yon, tayo ay nanghihina spiritually. Tayo minsan ay, pagdating sa decision making, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Struggle yun, di ba? We need God in every day sa ating mga buhay. But this is the encourage naman na bibigay ko sa inyo. Si Peter, nung siya ay tinawag natin Panginoong Hesus, kasama niya ang Panginoong Hesus, ang tatag niya sa ministry, pero may flaws siya, meron siyang shortcoming, madali siya magalit. Okay? Tayo ba like Peter? Kasama mo ang Panginoong Hesus, tapos galit ka pag doon sa kabilang, alam mo yun, doon sa kabilang dimension ng buhay mo, ganun yung ugali mo. Peter is just like that, okay? And Peter, nung siya ay na-discourage, okay, ang daming problema, ang daming hardship. Ang ginawa niya, nakingsda na lang din uli siya. Tinawag na naman siya ng ating Panginoong Hesus, okay? Tulad ba tayo ng ganun? Tulad ba tayo ni Peter? Namuhay na tayo sa ministry, na-discourage ka, ayaw mo na mag-ministry, ayaw mo na umatid kasi napagalitan ka. Si Peter, ganun po nangyari sa kanya. Dito na naman, tinawag na naman siya ng ating Panginoon. Okay? Kasama na naman siya. Sabi ng ating Panginoon, okay, pag alis ko, hintayin niyo yung Holy Spirit. Na-receive nila ang Holy Spirit. Kasama si Peter, naka-receive ng Holy Spirit. Ginawa nila, nag-preach sila, 2,500 na mga naligtas. Okay, mga napagaling. Pero pagdating sa ministry, doon sa core mismo, napulaan siya, na ipokrita siya. We just like Peter, okay? Na-receive natin ng Holy Spirit, and then nagka-problema pa doon sa loob ng church, okay? Ipokrita ka, ginagawa mo itong mga bagay na to, okay? We're just like Peter. Ngayon, ito naman yung hindi naman natin titignan yung flaws na yon. Titignan natin yung Peter na to ay naging bahagi, nagkaroon ng bahagi sa buhay natin ngayon. Bakit? Kasi kung wala yung mga apostles na nag-eager talaga na sumunod sa Diyos, either na meron silang mga kanya-kanyang problema, wala tayong salvation ngayon na ini-enjoy. Di ba? Si Paul, ganun din. Walang perfecto sa buhay na bawat isa. Ang perfect lang sa atin ay yung tinanggap natin ang ating Panginoon Jesus, dahil ang perfect lang naman si Jesus, di ba? Patuloy tayo naglalakad sa kalooban ng Diyos araw-araw,
Kasi mayroong maliligtas. Yun lang ang titignan natin. Babaguhin tayo ng Diyos kasi gagamitin tayo ng Diyos para mayroong maligtas, para mayroong makapag-share ng salvation.